Tiniyak ng Department of Energy na darating ngayong linggo ang karagdagang supply ng langis para mapatatag ang seguridad sa enerhiya ng bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas. Tiniyak ng Department of Energy ang pagdating ng karagdagang supply ng langis sa bansa ngayong linggo para mapatibay ang ating buffer stock. Kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Garin na nakatanggap na ang pamahalaan ng mga kumpirmadong order ng langis mula sa Korea, Japan, India at China. If everybody remembers, the President announced that we had about 55 or 57 days during the start of the conflict. But now po, hindi po na ganun pa rin yung number of days natin kasi may nadadagdag po ng mga deliveries po galing po sa ating mga supplier countries like Korea, Japan, even China. Inaasahang aabot sa 1 milyong bariles ng langis ang darating sa Pilipinas kung saan 400,000 rito ay mula sa Southeast Asia habang ang nalalabing 600,000 naman ay mula sa labas ng rehiyon. Ayon sa kagawaran, sapat pa ang kasalukuyang inventaryo para sa susunod na 45 araw basta't mapananatiling maayos at well-regulated ang distribution nito sa merkado. Naglaan ang pamahalaan ng 20 bilyong piso para makuha ang target na hanggang 2 milyong bariles ng langis bilang bahagi ng estratehiya sa supply security. Sa kabila nito, ipinaliwanag ni Garin na limitado ang kakayahan ng bansa na mag-imbak ng mas malaking supply dahil sa kakulangan ng storage facilities at kaakibat na limitasyon sa gastos. Binigyang diin din ng DOE na prioridad sa alokasyon ng supply ang transport sector dahil ito ang pangunahing serbisyong ginagamit ng mga Pilipino sa araw-araw na pagbiyahe. Hinggil sa mataas na presyo ng petrolyo sa bansa, nilinaw ng DOE na tayo ay lubos na umaasa sa importasyon dahil limitado ang ating indigenous source sa ilalim ng isang unregulated industry. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa DFA, PNOC at DTI kabilang ang pakikipagnegosasyon sa Japan upang masiguro ang tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya sa bansa. Why we have been successful also in our supply, there's been close coordination with the Department of Foreign Affairs and PNOC, DOE, even DTI. We're doing G2G dialogues to ensure that the supplies come in, and that has been successful also. Kasabay nito nanawagan ng DOE sa publiko na magtipid sa paggamit ng enerhiya at isulong ang demand management sa gitna ng sitwasyon sa pandaigdigang merkado. Ibinahagi naman ni Director Patrick Aquino na naging epektibo ang work from home setup at compressed work week sa 400 ahensyang kanilang na-spot check upang mabawasan ang konsumo ng kuryente. Sa panig ng enforcement, kinumpirma ni Yusek Wimfy Puentabella na katuwang nila ang PNP sa pagbabantay sa mga gasolinahan lalo't 400 istasyon na ang naitalang nagsara sa bansa. Po yung sinasabi ng Department of Energy, we are here. The objective is not to close the gasoline stations, but in fact, ang objective po natin maging katuwang ang ating mga gasolinahan. Bukas ito, making the petroleum products available on the ground in every corner at patas po ang kanilang pag-ooperate. Inaanyayahan din ng kagawaran ng bawat isa na makilahok sa paparating na Earth Hour ngayong paparating na Sabado mula 8:30 hanggang 9:30 ng gabi at sama-samang magpatay ng ilaw bilang simbolo ng pagtitipid ng enerhiya. Elijah Canlas mula sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.